Kamusta mga kanegosyo? Alam niyo ba ang epekto ng floating status sa mga manggagawa at small contractors? Sa sistemang project-based, maraming empleyado ang walang kasiguraduhan sa trabaho at pati maliliit na contractors ay nahihirapan. Andiyo ba ang solusyon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ang floating employees? Ang floating employees ay may manggagawang walang proyekto pero hindi terminated. Walang sahod o benepisyo habang walang project. Hindi sigurado kung kailan ulit magkakatrabaho. Epekto sa small contractors at empleyado. Para sa small contractors, high turnover. Skilled workers lumilipat sa mas stable na kumpanya. Delays sa projects. Mahirap maghanap ng available workers. Para sa manggagawa, walang kita at benefits. Nahihirapan sa gastusin. Walang job security. Hindi makapagplano ng future. Solution project planning. Siguraduhin may sunod-sunod na proyekto. Multi-skilling, turuan ang workers ng iba't ibang skills. Retention programs, magbigay ng incentives sa loyal workers. Regular communication, i-update ang workers kung kailan sila babalik. Mag-develop ng skills, mas maraming alam, mas maraming oportunidad. Maghanap ng side jobs para may kita habang naghihintay ng bagong project. Mag-uipon at mag-budget para may shopon sa floating period. Makikipag-networking, maghanap ng mas maraming job opportunities. Ang floating employees ay malaking hamon pero may paraan para ma-manage ito. Small contractors, planuhin ng maayos. Workers, palawakin ng skills. Ano sa tingin niyo ang best solution? Comment below. Don't forget to like, share, at subscribe. Salamat sa panonood!